Posibleng maapektuhan ang mga programang pangkalusugan ng World Health Organization o WHO gaya ng pagtugon sa tuberculosis, HIV, AIDS at iba pang health emergencies dahil sa utos ni US President Donald Trump na pagkalas sa organisasyon. Isa pa sa kontrobersyal na utos ni Trump, 2 kasarian na lang ang kikilalanin ng Amerika. Nakatutok si Mariz Umal. Solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States. Sa kaniyang pagbabalik sa White House bilang ika-47 presidente ng Estados Unidos, kaliwat ka ng pulisiya agad ang inilatag ni US President Donald Trump. Sa kanyang inaugural speech na nauna niyang sinabing magiging uplifting and unifying, inihayag ni Trump ang pagbuo ng pulisiyang kikilala sa 2 kasarian lamang. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Sa mga dokumentong inilalabas ng gobyerno gaya ng passport at visa, tanging male at female na lang daw ang gagamitin. Ipinapatigil din niya ang paggamit ng pondo sa mga programang nagsusulong sa diversity, equity at inclusion. Ito'y para sa pagbuoan niya ng lipunang colorblind at nakabatay sa kakayahan ng isang tao. Ilang oras din pagkaupo sa pwesto, ipinag-utos din ni Trump sa isang executive order ang pagkalas ng Amerika sa World Health Organization. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people, we have 350. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. 2020 sa kanyang unang termino, nag-withdraw din ang Amerika sa WHO dahil saan niya hindi maayos na pamamahala nito sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Dati na itong pinabulaanan ng WHO na gumawa raw ng mga hakbang para matukoy ang pinagmula ng COVID. Bukod sa WHO, kumalas din noon sa Paris Agreement sa Trump at inulit niya ngayon. But I'm immediately withdrawing from the unfair one-sided Paris Climate Accord ripoff. The United States will not sabotage our own industries while China pollutes with impunity. Kapwa binaligtad ng pumalit sa kanya noong si dating US President Joe Biden ang ginawang mga hakbang na ito ni Trump noon. Pinanindigan din ni Trump ang kaniyang kampanyang maghihigpit sa border ng Amerika. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Magpapadala rin daw siya ng mga sundalo sa US-Mexico border para mapigilan ang iligal na pagpasok sa Amerika na idedeklara niyang isang national emergency. Nais din ni Trump na matuldukan ang birthright citizenship o hindi na pagkilala bilang US citizen sa mga sanggol na isinilang sa Amerika kung ang kanyang mga magulang ay iligal na nakapasok doon. Hakbang na hindi kinatuwa ni Biden at tinawag niyang awful. Kung may mga paghihigpit, may binigyang pardon naman si Trump. Yan ang mahigit 1,500 individual na kasama sa pag-atake sa US Capitol noong January 6, 2021. Ipinag-utos din na Trump ang full-time at in-person na pagtatrabaho ng federal workers. Pinag-iisipan din niya ang pag-i-impose ng taripa sa Canada at Mexico. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. From this moment on, America's decline is over. Ilang world leader ang bumati sa inauguration ni Trump, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. So help me God. Congratulations. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras. Nanghihinayang ang World Health Organization sa pagkalas ng Amerika sa organisasyon. Umaasa raw ang WHO na pag-iisipan muli ni US President Donald Trump ang utos nito. Bukas din daw sila sa isang constructive dialogue, hindi lang anila para sa kapakanan ng mga Amerikano, kundi para sa lahat ng tao sa buong mundo. Isa raw ang Amerika sa founding members ng WHO na katuwang nila sa loob ng halos 7 dekada sa pagsasagip ng di na mabilang na buhay. Natuldukan din daw ang epidemya ng smallpox at nabigyan ng lunas ang polio.
Ang Amerika ang pinakamalaking financial backer ng WHO na katumbas ng 18% ng kanilang pangkalahatang pondo. At dahil sa kautusan ni Trump, hindi na magpopondo ang Amerika sa organisasyon simula 2026. At kapag nangyari yan, posible raw malagay sa alanganin ang mga programa ng organisasyon.